Alam nyo bang noong 2023 ay approximately 1.1 million fishermen ang nag-engage sa pangingisda sa mga municipal waters? Tama ang iyong narinig, ang ibig lang din sabihin nito ay mahigit sa 1 milyong pamilya ang dumedepende sa pangingisda. Sa mataas na bilang na ito ay hindi pa rito kasali yung mga hindi rehistradong fisher folk. Ang mga coastal barangay sa mga bayan dito sa aming probinsya ay higit na nakadepende sa pangingisda. Ang ibig lang sabihin nito ay yung higit na mas mataas ang bilang ng mga mangingisda higit sa mga nagtatrabaho sa opisina, mga nagninegosyo o di kaya naman ay nagsasaka. At ang pangingisda ay hindi lang basta-basta o madaling uri ng trabaho. At dito nga sa video na ito ay mapapanood ninyo kung paano ko subukan ang isang uri ng pangingisda. Ito ay ang longline fishing o ang pagkikitang. Mula dito sa pagpe-prepare ng pusit na gagamiting pamain at hindi pang ulam, ay makikita mo na kung gaano kabusisi at kaproseso ang uri ng pangingisda na ito. Hanggang sa inabot na ng gabi ang paglalagay ng pain sa mga pamiwas o mga pamingwit. Mano-mano at isa-isa kasi itong inilalagay sa mga pamingwit, mga biwas o kawil o kung ano pa man tawag ninyo sa pangingisda na ito. Ang pagpapaayos ng mga pamiwas na ito mula sa pagkagulo at paglalapat ng mga pamain ay may kaukulang bayad. Kaya ito ang nagsisilbing pangunahin hanap buhay ng mga kababaihan rito. Pwede rin namang trabaho ng mga kalalakihan ito o ng kabataan as long as kaya mong mag-sequence at mag-organize ng mga pamiwas na ito. Ang bilang nga pala ng mga hooks na ito ay approximately 700 to 800 piraso. Tinulungan na nga din pala nila akong mag-prepare at magkarga sa motorsiklo sapagkat ibabiyahe ko pa ito papunta doon sa kabilang daungan. Sagwan lang. Good luck, sir. Good luck. Good luck. Yes. Oh! Alas 2 pa lang ng madaling araw ay nagumpisa na kaming pumalaot gamit ang sibiran o bangkang disagwan. Hindi muna kami gumamit ng pump boat dahil baka mahirapan kaming i-maneuver ang kitang na ito at magbuhol-buhol o magsabid-sabid dahil hindi pa nga kami marunong. Nilagyan din namin ng kaunting buhangin tulad ng kanilang bilin upang hindi nga magulo ang mga kitang. Sa mga oras nga na ito ay patapos na akong maghulog ng lahat ng kitang na ito at mag-aalas 3 na din ng madaling araw. Isang oras ata kami hulog nito. Mga 800 biwas pusit ang aming pain. Uuwi muna kami at matutulog. Babalikan namin mamayang 5 AM. Alas 2 kami nag-umpisa. Sa sobrang pagod at puyat ay inumaga na talaga kami ng gising. Sinalubong ng banayad na ihip ng hangin, magandang tanawin at malamig na sikat ng araw. At ang layo ng aming pupuntahan ay nasa 2 kilometro gamit ang sagwan. Malayo pa. Malayo talaga. Muntik na hindi namin makita ang bandera kaya sa susunod alam na namin ang gagawin. After naming makalapit at makuha ang linya ay nagumpisa na kami sa unang proseso ng batakan. Kailangang batakin o hilahin ang point-to-point ng linyang ito papunta dun sa kabilang dulo at nasa gitna nito ang mga isda. At hindi pa nga natatagalan ay nakahuli na agad kami ng 2-spot snapper. Wow! 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 Lintis maya-maya na. Galing. Hindi naman na laki. Hindi naman nakasiro ang Red spot snapper, guys. Pagkalipas pa nga ng ilang sandali ay muli kaming nakahuli. May isda na nga. Isdang isa. Wala pa. Malaking labo-labo. Sa mga oras nga ito ay marami-rami na rin kaming mahuli. At bago pa nga kami makarating sa dulo ay muling nadagdagan ang aming huli ng isang sagisi or biluan. Nabibilang pa rin ito sa mga quality isda na masarap pang prito at pangsigang. Hindi na rin nagtagal at natapos na nga kami at nagpasyang umuwi. At akin nga tinimbang yung mga pinakamagaganda naming huli-huli, mga snapper at mga maya-maya. At umabot nga ito ng 2.5 kilos. Sa market dahil peak season dahil ito ay holiday, umaabot ang presyo nito ng 635 per kilo. Hindi na rin lugay kahit namuhunan ako dito ng 700 pesos at nang hindi matatawarang pagod. Saludo tayo para sa lahat ng mga isda na pilit na tinataguyod ang kanilang pamilya. Ingat palagi!